nag-correct ni Thomas. No? Never po natin mababasa na error ang sinabi ni Thomas. Ibig sabihin, alam ni Thomas ang kaniyang sinasabi. Alam ni Thomas na si Jesus Christ ay Diyos. 2,000 years later. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa pag-share sa Word of God. Okay, so bago tayo magpapatuloy mga kaibigan, marami po kong i-shout out. Shout out Brother James Horinsyada sa pong Faith Defender sa Bible Baptist. At si Brother Dino, shout out Brother Dino Shinker. At si Brother Gio, Nanay Inday, si Andy, marami pang iba na mga kasamahan ko. At shout out po sa inyong lahat. So ngayon ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos about po sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kasi marami pong mga pagtuturo ngayon na si Kristo Jesus ay hindi Diyos. Si Kristo Jesus ay tao lamang, or may nagsasabi din na si Kristo ay Diyos pero maliit na Diyos. So ngayon, ang ating topic, ang pagka-Diyos ba ni Jesus Christ ay nakasulat ayon sa Biblia. Okay, so sa Bible po tayo kukuha ng source at i-prove po natin na si Jesus Christ ay hindi lang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, sa John chapter 20 verse 28. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Dito po natin makita mga kaibigan, mga friends, na si Jesus Christ ay binanggit ni Thomas na my Lord and my God. Ito po ang ginamit minsan ng iba na si Thomas raw ay nagkakamali, siyang natakot o nabigla. Pero dito po natin makikita mga kaibigan na si Thomas ay hindi po sinabihan ni Jesus Christ na siya ay nagkamali. Never po natin makikita sa Bible na si Jesus Christ, kaya nga sinabi niya, my Lord and my God. So another verse sa Titus chapter 2 verse 13. Now, sino ba ang babalik dito sa mundo? Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So, ito po malinaw mga kaibigan, mga kapatid, na si Jesus Christ ay hindi lang talaga tao, no? Si Jesus Christ ay hindi talaga tao, ngunit according sa Bible, looking for the blessed hope and the glorious appearing God, no? Great our Savior. So si Jesus Christ ay sinabing great our Savior. Ibig sabihin, pag sinabing God, great our Savior, ay hindi po yan maliit na Diyos at hindi po lalong-lalo na tao. So yun po ay malinaw, na malinaw pa sa sikat ng araw. So yan po, no, si Jesus Christ ay Diyos, no. Siya po ay babalik, no, para kunin yung mga ligtas. Another verse sa Philippians chapter 2 verse 5 down to 8. Okay, Philippians, naniniwala ako na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, pag nagkatawang tao, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yan totoong tao. No. Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also Christ Jesus. 6, who, being the form of God, to it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So si Jesus Christ ay nagkatawang tao, si Jesus Christ ay Diyos,
So siya ay nagkatawang tao upang mapako doon sa cross. No? So iyan po ay malinaw na mga talata. Another, John chapter 1 verse 1 down to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. So ang berbo dito ay Diyos. No? Sabi ng verse 2, the same was in the beginning with God, and all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So sino ba ang kasama ni Jesus sa Diyos dito? Hindi po yung mga anghel. No? Kung babalik po tayo sa Genesis chapter 1 verse 1, yung God dyan ay Elohim. Ibig sabihin, plural. No? Plural, sino ba ang kasama sa God the Father sa pag-create? Sabi ng Bible, kasama na si Jesus Christ. So, ibig sabihin, kasama na si Jesus Christ ay hindi talaga siya totoong tao. So, dito natin makikita sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung tayo ay tatalon sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, yan po ay malinaw na ang Word ay si Jesus Christ. Ang Word dyan ay Diyos. No? Ang Diyos ay nagkatawang tao na ginamit si Maria. So, yan po ay malinaw. Revelation chapter 1 verse 17. Revelation chapter 1 verse 17. So binigyan lang kayo ng mga verses sa Bible to prove na si Christ ay totoo talagang Diyos. Okay, Revelation chapter 1 verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Sino ba yung first and the last? Balik tayo sa verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Si Jesus Christ ay sinabihan mismo dyan sa verse ay Almighty. Ibig sabihin, hindi po maliit na Diyos si Kristo. Hindi po talagang tao siya. Hindi po. No? Hindi po siya ordinary na tao. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Yun po ay malinaw na yung bato na laging nakasunod sa kanila ay si Jesus Christ. Yun. Okay, sa Hebrews chapter 13 verse 20, yan din ay nakasulat. Now the God of peace that brought again from the dead of Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Yan po ay malinaw na mga talata at marami pa na mga verse sa Bible na si Jesus Christ ay totoo talagang Diyos. Kasi kung mabalik tayo sa Hebrews chapter 1 verse 8, no, ito ang nakasulat sa Hebrews. But unto the Son is said, the throne of God is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So ang nagsasalita dito, yung speaker dito, yung Diyos Ama. Ang sinabihan niya ay siyempre yung Diyos Anak. Hindi po sinabi sa Diyos Ama at refers sa kanyang sarili. No, hindi po niya kinausap ang kanyang sarili kundi sa kanyang anak. Kaya nga sabi diyan, but unto the Son he said. Sa verse 10, and thou shalt Lord in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Yun po ay malinaw na si Jesus Christ ay kumpirmado na kasali siya sa paglikha sa sanlibutan. Yan po ay malinaw na sabi ng Biblia. No? So, yan po. Another 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in Christ that is true, even is the Son Jesus Christ that is the true God and everlasting life. Yan po ay malinaw. Totoo talaga siyang Diyos. No? Hindi siya talaga
tao lamang. Yan po ay malinaw, sabi ng Biblia. Sa Old Testament, no, si Jesus Christ ay tawag tagapagligtas. Sa awit 130 verse 7. So siya po ay tagapagligtas. And then sa Hosea chapter 13 verse 14, siya ay tagapagligtas. Sa Old Testament naman, ginamit ang Savior sa Titus chapter 2 verse 13 and sa Revelation chapter 5 verse 9. Okay, Revelation chapter 5 verse 9. Sabi ng Bible, "And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation." O, yun po ay malinaw, at marami pang mga verse sa Bible na talagang makikita natin na si Jesus Christ ay totoo talaga na Diyos. At dito naman sa Romans chapter 9 verse 5, "Whose are the fathers and whom, as concerning the flesh Christ came, who is over all God, blessed forever. Amen." So yan po, marami pang mga verses sa Bible na si Jesus Christ ay Diyos talaga. No, kaya nga siya ang ating tagapagligtas. Kasi kung tao lang, ordinary na tao lang, hindi po matatawag natin na Savior, no? Wala pong tao na makapagligtas sa ating kaluluwa, only by Jesus Christ lang. So maraming salamat. May nakuha tayong mga verses sa Bible na si Kristo Jesus ay tunay na Diyos at hindi po lang siya tao. Dahil sa verse na binigay ko, marami po tayong mga verses na napatunayan na si Christ ay totoong Diyos. Maraming salamat, at huwag po kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-hit na din yung notification bell para update po kayo sa mga bagong upload. So maraming salamat and God bless po sa ating lahat.